Ezekiel 1:1. Muli, sinasabi po dyan, akong si Ezekiel ay isa sa mga dinalang bihag sa baybay ng ilog Kebar. Noong ikalimang araw ng ikaapat na buwan ng ikatatlumpong taon, nabuksan ng langit at isang pangitain mula sa Diyos ang aking nakita. So muli kapatid, kapag sinabing open heaven, hindi lang ito tungkol sa pagpapala. Ito ay tungkol sa pagkilos ng Diyos. Kapag binuksan ng Diyos ang langit, may ginagawa siya, may pinapakita, may binabago, may pinapagawa, at may buhay na hinahawakan. Minsan gusto natin ng open heaven dahil gusto natin makita ang breakthrough. Amen po ba? Pero dapat nating tandaan na kapag kumilos ang Diyos, maaaring hindi ito palaging ayon sa ating paraan. Ang mahalaga ay naroon ang presensya at kalooban niya. Amen po ba, church? Sa verse na ito, nang mabuksan ng langit, nakakita si Ezekiel ng pangitain mula sa Diyos. Pinapakita nito ang open heaven ay maaaring magbigay ng revelation, direction, at deeper encounter with the Lord. Amen po ba? So muli, basahin po natin sa Mateo 3:16. Sinasabi po dito, nang mabautismo ang si Jesus, kaagad siya kumahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita si Jesus, ang Espiritu ng Diyos, na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa Kanya. Amen po. So minsan po, hinihingi natin kay Lord yung blessing, breakthrough o sagot sa panalangin. Pero minsan, ang pinakakailangan natin ay ang presensya niya. Amen po ba? Kaya bago natin hingilin na kumilos ang Diyos, matuto muna tayong hanapin ang presensya niya. Amen po ba? So dito po sa verse na ito, kailangan po talaga natin kumapit sa Panginoon. Hindi lang po dapat tayo basta-basta humihingi ng healing sa Panginoon basta-basta kapag tayo may kailangan. Kundi dapat tayo ay araw-araw na malapit sa Kanya. Amen po ba? So sa next verse po, sa Gawa 2:17. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataan ay makakita ng pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Amen po. So kung ang pinapaano po ng verse na ito, kapag pinupuno tayo ng Diyos, hindi niya gustong manatili sa atin yung mga natatanggap natin, kundi dapat ito ay nababahagi natin sa ibang tao. Amen po ba? Katulad ng mga blessings ng Panginoon sa atin, kailangan hindi dapat po natin yung basta-basta sinasarili, kundi dapat ito ay nababahagi natin sa ibang tao. Nang sa gayon po, makakilala po nila ang tunay na Diyos po. Amen po ba? Kung naranasan natin ang love, grace at goodness ni Lord, dapat makita rin ito sa paraan ng pakikitungo natin sa iba. Amen po ba? So ganun din po sa believer po ni Lord, kailangan po talaga, nakikita po sa ating pamumuhay, kung paano po kumilos ang Lord sa atin. Nang sa gayon po, yung mga non-believer po ay maengganyo sila na ganito pala ang buhay Kristiyano, Grabe talaga ang pagkilos ng Lord sa taong to, na patuloy po talagang kumikilos si Lord sa buhay niya. Amen po ba? So yun po, sa last verse po, sa 2 Chronica 7:40. Sinasabi po dito, ngunit ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan, ay mapagpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli ko pasasaganain ang kanilang lupain. Amen po. So bago po natin hingin ang mga pagbabago. Example po sa church po, example sa church ministry, paligid o sa pamilya natin. Bago po natin hilingin yun, kailangan muna nating hayaan ng Diyos na
baguhin ang puso natin. Hindi po basta-basta na ibibigay ng Lord kung hindi wala yung ano mo, hindi ayos ang puso natin. Kumbaga wala yung heart natin sa Panginoon. So bago po tayo humiling sa Panginoon, no, dapat po patuloy po, hayaan po natin na siya ang kumilos sa puso natin at siya po ang kumilos sa atin. Amen po. Minsan sinasabi natin sa Lord, Lord, gamitin mo ako. Pero ang tanong, Lord, pwede mo ba muna ako baguhin? So as a Christian, no, hindi po dapat iwasan po natin yung salitang Lord, gamitin mo ako. Ang mas okay po na gawin nating salita ay Lord, pwede mo ba muna ako baguhin? Kasi dito makikita ng Lord na sincere yung puso mo and nais mo mong paggamit sa Kanya. Hindi mo lang basta sinabi na Lord, gamitin mo ako. Para saan? Diba? Kailangan Kailangan na kumbaga specific tayo sa Panginoon kung saan tayo magpapagamit. Amen po ba? So ang open heaven po ay hindi lang tungkol sa langit na bukas. Kailangan din maging bukas ang puso natin sa Diyos. Amen po ba? Kumbaga sa believer po, kailangan po natin magpasakop sa Panginoon and magpa-under. Hindi lang po talaga tayo basta-basta humingi ng kagustuhan sa Panginoon, kundi ang kanyang kagustuhan ay masunod. Amen po. So bilang Christian po at bahagyang ministry, huwag natin sabihin, Lord, buksan mo ang langit para pagpalain mo ako. Bagkus, Lord, buksan mo ang langit at kumilos ka sa buhay ko. Baguhin mo ako, gamitin mo ako, at hayaan mo ang presensya mo ang manguna sa akin. Sa ating worship, huwag nating gawing goal ang magandang performance. Amen po ba? Ang goal natin ay ang presensya ng Diyos. Kapag tunay kumilos ang Diyos, hindi lang atmosphere ang nababago, pati tayo ay nababago. Amen po ba? Kapag bukas ang langit kumikilos ang Diyos, kapag kumilos ang Diyos, may pagbabago. May direction, may breakthrough, at higit sa lahat, may mas malalim na pagkilala sa Kanya. Amen po ba? So ayun lamang po ang aking maikling devotion. Nawa po ay may natutunan po ang bawat isa. To God be all the glory po.